Magandang gabi sa ating lahat mga minamahal na mga kaibigan. Ito po ang ating ika-anim na serye sa ating temang Dahil sa Pag-ibig. Kagabi po ay ating po napag-aralan ang tungkol po sa ating pagkalalang o pagkalalang sa ating mga tao. At nakita po natin doon na tayo pinilikha ng Diyos sa alabok ng lupa at tayo po ay hiningahan ng Diyos ng hininga ng buhay kaya tayo po ay naging kaluluwang may buhay. Nakita rin po natin kagabi mga minamahal na mga kaibigan na kapag tayo po ay namatay, tayo po ay walang ibang pupuntahan kundi tayo po ay pupunta sa lupa at yung hininga ng buhay na ibinigay sa atin ng Diyos ay babalik sa Kanya. Tayo po ay hindi magpapagalagala. Nakita rin po natin kagabi mga minamahal na mga kaibigan na yung mga nagpapagalagalang mga espiritu na tinuturing nating mga tao ay yun po pala hindi yung ating mga mahal sa buhay na yumao, yung mga kaibigan o mga magulang natin na yumao, kundi yun po pala ay yung mga kampon ng kaaway o ng demonyo na kung saan ay namamalagi dito sa sanlibutan na dinadaya tayong mga tao. At nakita rin po natin mga minamahal na mga kaibigan na sa kabila na naging resulta ng kasalanan na pumasok sa ating buhay, simula sa ating unang mga magulang, ay magkakaroon pa rin po tayo ng tsansa na mabuhay na walang hanggan. Magkakaroon pa rin po tayo ng tsansa na kung saan ay mamuhay ayon sa purpose ng paglikha sa atin ng ating Panginoon. At yun po ay mangyayari sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. At kagaya po na ipangako ko sa inyo mga minamahal na mga kaibigan, na ating po pag-aaralan sa gabing ito ay tungkol sa pagbabalik ng pag-ibig, tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang tungkol sa pagbabalik ng Panginoon? Ano ba ang mangyayari dito mga minamahal na mga kaibigan? Pero bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko po na kayo ay manalangin na kasama ko. Dakila po namin Diyos, sa gabing ito ay nais po namin hilingin ang patuloy po ninyong pakikisama sa amin. Hinihiling po namin dakilang Diyos na ipaunawa niyo po sa amin na malinaw ang tungkol po sa inyong ikalawang pagbabalik. Tulungan niyo po ang Panginoon na magkaroon din ng sapat na pananampalataya upang ito ang aming panghawakan at magkaroon kami ng chance sa aming mga sarili na kayo ay aming hintayin para po sa inyong ikalawang pagbabalik. Maraming salamat dakilang Diyos sa isang kasiguraduhan na iyon dirig ng mga panalangin at higit sa lahat Panginoon papatawarin kami sa lahat na aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Ang pagbabalik ng pag-ibig. Sa panahon natin ngayon mga minamahal na mga kaibigan, makikita niyo po na maraming lumalabas sa telebisyon, sa radyo, na nagsasabi na malapit daw po magunaw ang sanlibutan. Okay? Kung makikita niyo po diyan na yung pinaka-latest po ngayon ay December 21, 2012 na magugunaw daw po ang sanlibutan. Yun po yung mag-aayon sa Mayan calendar na magugunaw daw po ang itong mundo na tinitirahan natin ngayon. Pero nung dumating po ang December 21, 2012, wala po nangyaring paggunaw. Kundi lahat po tayo ay patuloy nabubuhay hanggang sa panahon po natin ngayon. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa katapusan ng sanlibutan? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon na kung saan na magiging hudyat upang tapusin ang kasalanan dito sa sanlibutan at linisin ito at ito ay gawing bago? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia? At para po tayo po yung magabayan sa ating pag-aaral, muli magkakaroon po tayo ng mga katanungan. Ito, una pong tanong, ano ang pangako ng pag-ibig para sa kanyang mga minamahal? Pangalawa, bakit babalik ang ating pag-ibig? Bakit babalik ang ating Panginoon Kristo para sa atin? Pangatlo, paano babalik ang ating pag-ibig? Paano babalik ang ating Panginoon? Panglima, pang-apat, ano-ano ang mga mangyayari sa pagbabalik ng pag-ibig? Ano ba yung mga bagay na magte-take place o mangyayari sa oras na dumating ang ating Panginoon? Panglima, bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon? Bakit nga ba? Matagal ko na narinig, kapatid, na darating ang Panginoon, pero bakit hanggang ngayon wala pa siya? Ano kaya ang dahilan, mga kapatid? At pang-anim o pang-pito, ano-ano ang mga dapat gawin upang maging handa sa pagbabalik ng ating pag-ibig? Diyan po iikot yung ating pag-aaral sa gabing ito, mga kapatid. Unang tanong, ano ang pangako ng pag-ibig? Ano ang pangako ng Panginoon para sa kanyang mga minamahal? Meron pong isang istorya na kung saan ay meron daw pong isang ama na kung saan ay nangako sa kanyang anak na isa siyang mangingisda, nangako sa kanyang anak na kailangan niyang umalis. Bakit? Para siya ay mangisda, para magkaroon sila ng kabuhayan at siya ay makapag-aral. Sabi ng ama, anak ako iaalis, pero hintayin mo ako sapagkat ako ibabalik para sa iyo. Pero lumipas ang panahon, naghintay ang bata sapagkat siya ay tapat sa kanyang ama. Siya ay naghintay, lumipas ang mga araw, linggo, buwan na taon, ngunit walang ama na bumalik. Hindi niya alam na ang kanyang ama pala ay namatay. Sa sanlibutan ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay napakaraming
hindi kasiguruhan. Napakaraming mga tao nangangako sa atin pero hindi nabibigyan ng katotohanan. Hindi ito nagkakaroon ng katuparan. Sa halip ng isang pangako, ay ito ay napapako. Ngunit ang Panginoon daw po sa abis ng Biblia ay mayroong pangako sa atin na kung saan ay maaari natin panghawakan. Saan po matatagpuan yun? Juan 14:1-3, 1-3. Sabi po doon, huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya ko sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paparoon ng ating Panginoon upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan, at kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ko ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. So mga kapatid, nakikita nyo yung pangako ng Panginoon noon, na sa oras na malagyan tayo ng Panginoon ng dakong kalalagyan sa langit, siya ay babalik. Bakit? Gusto niya tayong makasama rin sa langit. Sa oras na siya ay bumalik, tayo ay isasama niya dun sa langit na bayan. Yan po ang pangako ng Panginoon na may kasiguruhan na siya ay muling babalik para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Yan po ang sinasabi doon sa ating binasa kanina sa Juan 14:1-3. Ang Panginoon ay muling babalik para sa atin. Ngayon, bakit kailangan bumalik ng Panginoon? Anong dahilan? Anong purpose kung bakit kailangan bumalik ng Panginoon? Darating ang panahon, mga minamahal na mga kaibigan, kagaya po natin pag-aralan kagabi, ay maraming mandaraya. Kung ngayon ay maraming nandadaya sa sanlibutan, ay dadami po ito sa mga darating na mga panahon. At yan po yung isa sa bagay na gusto ng Panginoon. Yun po yung dahilan kung bakit babalik ang Panginoon, para tayong mga tao ay mailigtas niya sa mga pandaraya na ginagawa ng kaaway. Iligtas niya sa ginagawa ng kasalanan. Sabi po sa Mateo 24:5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ayaw ng Diyos na tayo ay maligaw ng sinuman, kundi sa halip, tayo ay mabalik sa Panginoon lamang. Sabi po sa Mateo 24:24, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang mga propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at ang mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. So, mga kapatid, makikita niyo po yan, na hindi lamang yung mga tao na hindi nakakaalam ng katotohanan o yung walang alam sa Biblia ang ililigaw ng kaaway, kundi mismo yung mga tao na may alam tungkol sa katotohanan. Ngayon, nakikita mo katotohanan ito, mga kapatid. Ngayon, nakikita mo katotohanan ito, ikaw ang isa sa pagtutuunan ng pansin ng kaaway para ikaw ay mailigaw niya palayo sa Panginoon. Ngunit hindi ka pababayaan ng Diyos, siya ay gagawa ng paraan upang ikaw ay hindi maligaw ng kaaway. Sabi po sa Mateo 24:26, kaya nga kung sa inyo'y kanyang sabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Kapag nakarinig po kayo, mga kapatid, hiyaan niyo po maging tanda ito sa inyo, na sa oras na kayo ay makarinig ng mga tao na nagsasabi, ang Panginoon ay nasa SM, o ang Panginoon ay nandun sa sementeryo, ang Panginoon ay nandyan sa Balibago, o sa Santa Rosa, o sa Manila, o sa MOA, huwag kayong maniniwala, mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Panginoon ay hindi siya yon, kundi yun ay yung mga bulaang Kristo na nagpapanggap na siya. Tandaan niyo po yun, mga kapatid, kapag may nagsabi sa inyo na gano'n, huwag niyo pong paniwalaan, sapagkat yun po ay walang katotohanan. Yung po ay ang purpose ni para iligaw ang marami. At yan po yung dahilan kung bakit natin kailangan pag-aralan ng Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Para po tayo ay hindi madaya, bagkus tayo po ay maging handa para po sa ikalimang pagbabalik ng Panginoon at para sa mga gagawin ng kaaway sa huling kapanahunan. Ito po yung mga sinasabi. Una, upang iligtas ang mga banal. Tayo po yon. Isa sa purpose ng pagbabalik ng Diyos ay para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon ng fulfillment yung kaligtasan na simulan ng Diyos nung siya ay namatay para sa atin. Isa po yung nasusulat, Hebreo 9:28. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisimpalataya sa Kanya. Okay? Si Kristo daw po na namatay sa cross para sa atin, ay babalik sa ikalawang pagkakataon para nahiwalay na sa kasalanan, wala na siyang kamatayan, para kanina daw po para sa ikaliligtas nating mga sumasampalataya sa Kanya. Okay? Babalik ang Panginoon para sa iyo at para sa akin. Pangalawa, babalik ang Panginoon upang hatulan
ang mga masasama. Yung mga masasama na piniling humiwalay sa Diyos, sila ay hahatulan ng Diyos. Dasal ko po mga kapatid, o dasal ko kapatid na ikaw nawa ay hindi makasama dun sa mga taong yun. Bagkus, ikaw ay isa sa mga tao na ililigtas ng Diyos sa huling kapanahunan. Sa po nakasulat yun, ikalawang Tesalonica 1:7 at 8. Sabi po doon, kayong mga pinighati at ay bigyang, ulitin ko, kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel na kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. So makita niyo po dyan na ang Panginoon daw po ay maghihiganti o maghuhukom doon po sa mga tao na tahasang hindi sumusunod sa Kanya, tahasang hindi ginagawa ang kalooban Niya. At ipinapakita po doon na pangatlong purpose kung bakit babalik ang Panginoon ay upang gawing bago ang sanlibutan na ginagalawan natin. Kung kontento na po kayo sa sanlibutan na meron tayo ngayon, ay sinasabi mo mga kapatid na kulang pa yan compare sa pagbabago ng gagawin ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Pagagandahin niya ito ng mas maganda sa ninanais mo ngayon. Mas maganda sa maaring isipin ng iyong pag-iisip. Sabi po sa Apokalipsis 21:1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Mga kapatid, isang bagong langit at isang bagong lupa ang inihahan na ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Nais mo bang makasama doon, mga kapatid? Nais nyo bang makasama doon na kayo ay mamumuhay sa isang bagong langit at isang bagong lupa? Ang Diyos ay gusto yung mangyari sa iyong buhay. Kaya kung pipiliin mo na ikaw ay susunod sa Kanya, ay magkakaroon ka ng tsansa sa tulong ng Diyos na makasama roon. Ikaapat na purpose sa Kanyang pagbabalik ay upang itatag ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos na kung saan ay tinangkang sirain ni Lucifer. Kaharian ng Diyos na kung saan ay tinangkang dumihan ni Lucifer ng kanyang mga kasalanan. Ito po ay itatatag ng Diyos at hindi na ito magagalaw ng sinuman. Hindi na ito masisira o hindi na ito pagtatangka ang sirain ng sinuman sapagkat ang kasalanan sa panahon na yon kasama ng mga nabahiran ng kasalanan ay mamamatay. Mawawalan na sila at ang kaharian ng Diyos ay maging established magpasawalang hanggan. Sabi po sa Daniel 2:44, at sa mga kaarawan ng mga haring iyaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niyo'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at yao'y lalagi magpakailanman. 2 beses mga minamahal na kaibigan na sinabi na sa oras na ma-establish yung kaharian ng Diyos sa kanyang pagbabalik ay hindi na ito mawawala kailanman, kundi ito ay mamamalagi magpakailanman. At ang background po ng verse na binasa rin kanina ay yung sa Daniel 2 verse 44. Ito po yung background doon. Ito po yung panahon na kung saan ay naginip si Haring Nabukadnezar na kung saan na hindi niya may paliwanag. Tapos ginamit ng Diyos si Daniel at pinaliwanag niya yung kanyang panaginip ay isang napakalaking imahe na kung saan ay ito ay may ulong ginto, merong dibdib na silver o sa pilak. Pagkatapos meron siyang tiyan at mga hita na tinatawag na tanso. Pagkatapos yung kanilang mga legs ay gawa sa bakal at yung kanyang paa ay ginawa sa pinaghalong putik at mga bakal. Ito po yung nakita sa panaginip ni Nabukadnezar. Pagkatapos po ipinakita ron na sa panaginip niya ay merong bumagsak na isang bato at winasak yung buong imahe. Sumisimbolo po yon yung bato sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon na kung saan ay sisirain niya lahat ng kaharian dito sa sanlibutan. Sisirain niya lahat ng mga kapangyarihan dito sa sanlibutan at ang laging matatatag lamang ay ang ating Panginoon, ang kanyang kaharian magpakailanman. Ngayon ang tanong, paano babalik si Kristo? Paano babalik ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik? Mga kapatid, napakahalagang malaman natin ang katotohanan ito. Bakit? Ito yung magsisilbing palatandaan natin kapag tayo ay dumarating na sa punto na kung saan ay dinadaya tayo ng kaaway. Ito yung magiging palatandaan natin at gagabay sa atin para makita natin na hindi talaga yun. Kung ano man ang gawin ng kaaway na pandaraya, hindi tayo madadala dahil alam natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Paano siya babalik? Una, sabi po doon, ang Panginoon daw po ay babalik
na literal. As in literal. Sa po matatagpuan, sa Tito 2:13, sabi po doon, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Hesukristo. Kung saan, si Hesukristo na kung saan ay nabayubay sa krus. Kung gaano po kaliteral na kung saan nilikha ng Diyos si Adan, yung buong sanlibutan, kung gaano kaliteral na si Hesukristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ay ganoon din po kaliteral na babalik ang Panginoon sa atin. Upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang Panginoon ay babalik ng personal. Personal. Bukod pa yung literal, personal. Sa mga matatagpuan, Gawa 1:11, itong si Jesus sa tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Okay? So, yung background po ng Gawa 1:11, ito po yung panahon na si Hesukristo ay papunta na sa langit. Yun po yung background doon. At sabi doon, yung kanyang mga disipulo ay tumitingala sa langit, ay meron silang nakitang biglang nagsalita na dalawang lalaking nakaputi na nagsasabi, mga lalaki ng Galilea, bakit kayo ay tumatayo nakatingala sa langit? Itong si Kristo na inyong personal na nakita na umakyat sa langit ay babalik kagaya rin ng inyong pagkakita na pagkakit niya sa langit. So, doon pa lang makikita nyo mga minamahal na mga kaibigan na personal ang pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? Pangatlo daw po, ay ito daw po ay matatanaw o sa ibang salin ito daw po ay makita ng bawat mata. Sa po makita, Apokalipsis 1:7. Narito siya pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Mga kapatid, yan po yung isa sa palatandaan na dapat nating tandaan. Na ang Panginoon, kapag siya ay bumalik, ay makikita siya ng bawat mata sa buong sanlibutan. Kung paano kang Orion, saan ka man tumayo sa buong sanlibutan ay nakikita ng ating mga mata kapag gabi, ay ganoon ang mangyayari sa Panginoon. Makikita siya ng bawat mata sa buong sanlibutan. Hindi siya babalik para lamang magpakita sa MOA o sa isang SM o sa isang lugar dito sa sanlibutan, kundi ang buong tao sa sanlibutan, mabuti ka man o masama, ay makikita mo ang pagbabalik ng ating Panginoon. Literal, personal, at makikita ng bawat mata. Sinasabi po doon sa Mateo 24:30, at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy, magsisitaguhi ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kagaya po na sinabi ko sa inyo kanina na hindi lamang mabuti ang makakita sa pagdating ng Panginoon, kundi yung masasama. At ang mangyari sa kanila, sila magsisitaghoy, magsisitakbo, magsisitago dahil nakikita nila na dumarating ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pang-apat, na palatandaan ang pagbabalik ng Diyos o yung kung paano babalik ang Panginoon, siya ay babalik na kung saan ay siya ay mapapakinggan ng bawat tenga. Mapapakinggan siya ng bawat tenga. Sabi po sa Apokalipsis 16:18, at nagkagayon o nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyayari kailanman mula ng magkatao sa lupa. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Sabi sa 1 Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So mga kapatid, kapag sinabing sigaw, kapag may sinabing tinig, kapag may trompeta o pakakak na sinasabi, at ito ay inyong pinaingay, ito bubuhay tahimik. Hindi, kundi ito po ay magiging maingay. Kapag sinabing sigaw, ito ay malakas, maingay, nakakarindi. Sa pagbabalik ng Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan, bagaman ito hindi nakakarindi, ay ito daw po ay maririnig ng bawat tenga. Yan po yung nagpapatunay na ang pagbalik ng Diyos ay hindi palihim. Ang pagbalik ng Diyos ay hindi patago, kundi ito ay nakikita at naririnig ng bawat tenga sa buong sanlibutan. Maging ang mga bulag o maging ang mga pipi sa panahon na yon o mga bingi sa panahon na yon, makakarinig at makakita sa kanyang pagbabalik. Ganun po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Panglima, ang pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo ay isang maluwalhating pagbabalik. Sa makikita, Matthew 24:30, at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, na naparitong suma sa mga alapaap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Okay? Lahat ng kaluwalhatian ng buong sansinukob ng buong langit ay makikita natin kapag babalik ng ating Panginoon. Makikita natin
na ito'y dala-dala niya sa pagbabalik niya upang ipakita sa mga tao na merong Diyos na maluwalhati na makapangyarihan sa lahat. Sabi po sa Mateo 24:27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Pang-anim, ang pagbabalik po ng ating Panginoon ang magiging masukdulang wakas. Paano po ito nangyari mga kapatid? Apokalipsis 19:11, at nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. Ito pong kabayo at yung nakasakay na nakapula ay sumisimbolo po sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan ay nabayubay sa cross at namatay sa ating mga kasalanan. Siya daw po ay tapat at totoo. Sabi po sa Apokalipsis 19:14 at 15, at ang mga hukbo na nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito ay sugatan niya ang mga bansa. Ibig sabihin sugatan ng mga bansa, kundi bigyan ng tuldok yung kasalanan. Pagkatapos ay patayin yung mga tao na kung saan ay hindi sumusunod sa kanya. Yung parang pinili na nilang iwanan ng Diyos sa kanilang buhay. Yan po yung gagawin ng Panginoon sa huling kapanahunan, pagdating niya. Pang-7, ang Panginoon ay babalik at ito ay magiging isang mapagpasiyang may katatagan. Ibig sabihin, magkakaroon po ng isang hatol na kung saan ay walang makakahadlang. Walang isang hatol na kung saan ay hindi masasabi ng mga tao na ito ay injustice, kundi napakapatas ng paghatol na ito. Sinasabi po sa Judas 1:14 at 15, narito ay dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksalaksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan. Sa pagdating ng Panginoon, ito po ay isang paghatol na kung saan ay ipapakita sa buong sanlibutan na ito ang dahilan kung ba't hindi ka naligtas. Ito yung dahilan, ito yung kasalanan na ginawa mo. At sa oras na makita yun ng mga tao masasama, sasabihin nila, tunay at tapat at banal ang Panginoon sa kanyang paghatol. Ngayon, ano ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon? Okay, nakita po natin yung kung paano babalik ang Diyos, ano yung dapat natin tandaan. Ngayon, ano ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon? Sabi po sa Mateo 13:49, lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masama at mabuti. Yan po yung gagawin ng Panginoon. Ihiwalay niya yung kanya at ihiwalay niya yung sa kaaway. Una, pagtitipon ng mga hinirang. Okay, yung mabubuti, yung mga sumusunod sa Panginoon, piniling sumunod sa Panginoon, titipunin sila ng Panginoon sa isang side. At pagkatapos, mabubuhay ang mga namatay kay Kristo. Yung mga mahal natin sa buhay, bagaman sila namatay ngayon, kung alam mo na siya ay humingi ng tawad at namatay siya para kay Kristo, mabubuhay siya sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon. Okay? Yan po yung isa sa paraan na kung saan nagtitipunin ng Panginoon ng lahat ng kanyang-kanya. Sabi po sa 1 Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din naman ay babang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So, yun po yung unang mangyari. Yun po yung unang gagawin ng Diyos sa pagtitipon ng kanyang mga hinirang. Bubuhayin po yung mga namatay kay Kristo. Kagaya po na nakikita nyo sa larawan. Ganyan po yung gagawin ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik. Pangalawang pagtitipon o paraan ng pagtitipon ng Panginoon sa kanyang hinirang ay babaguhin ang mga natirang buhay. Tayo po yun. Kung pala rin tayo mga minamahal na mga kaibigan, kung loobin ng Diyos na tayo ay tumayong kasama ng mga banal sa huling kapanahunan at pakita ng personal na kanyang pagbabalik, tayo daw po yung katawang ito na kung saan ay may kamatayan, nagkakasakit at nahihirapan, ito ay babaguhin ng Diyos at gagawing bago. At ito ay magkakaroon na ng walang kamatayan, wala nang sakit, wala nang hirap at wala na ring pagdurusa. Papalitan niya itong katawang laman na ito na makasalanan ng isang katawan na hindi na namamatay, bagkos ito ay may patyansa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos po, at yun po ay nakasulat sa unang Korinto 15, 22 at 23, 55, 53. Sabi po doon, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasarian o kasiraan, at ito tayo'y babaguhin. So makikita niyo mga minamahal mga kaibigan, ganun yung gagawin ng Panginoon sa tapat. Papalitan niya tayo ng isang katawan
na wala ng kamatayan at may tsansang mabuhay na kasama niya sa langit na bayan. Sabi pa po doon, sapagkat kinakailangan, ito daw po ay kailangan mangyari, yung palitan yung ating katawan ng katawan na walang kamatayan. Bakit? Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Bakit? Kung ito ay may kamatayan, ay hindi tayo magiging fit sa langit, mga minamahal na mga kaibigan. Ang mga bagay na nasa langit ay ang mga bagay na nabubuhay ng walang hanggan. At yun po yung nais ng Panginoon na mangyari sa atin. Pangatlong, para mamaraan ng Panginoon na pagtitipon sa kanyang mga hinirang, ay aagawin tayo papunta sa langit. Napakagandang isipin, mga minamahal na mga kaibigan, di ba? Na ikaw, na tapat sa Diyos, ay sa oras na ikaw ay mabago niya, ay ikaw ay dadalhin. Lilipad ka, aangat ka na lamang papunta sa langit. Napakasarap isipin, nakasama tayo doon, di po ba kapatid? Sabi po doon sa 1 Tesalonica 4:17, kung magkagayon tayong nangabubuhay, na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap hanggang salubungin ang Panginoon sa hangin. Okay? So, isipin nyo mga kapatid, ikaw yung tao, dumating ang Panginoon, sinabi mo, ito ang aming Diyos at matagal na namin siyang hinihintay, and then binago yung iyong katawan, pagkatapos ikaw ay umangat, papunta sa Panginoon. Imagine niyo, napakasarap na experience yun, mga minamahal na mga kaibigan. At yan po ang gusto ng Panginoon na mangyari sa bawat sa atin. Sana yan din po maging kagustuhan ng iyong puso sa gabing ito. Sabi po sa 1 Tesalonica 4:17, sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa gayoy sa Panginoon tayo magpakailanman. Hanggang kailan mga kapatid? Magpakailanman. Hindi na yun, wala na katapusan yun, mga minamahal na mga kaibigan. Yun po ay magpakailanman, unlimited kumbaga sa ating terminolohiya sa panahon natin ngayon. Ano po ang sasabihin ng mga taong yon? Yung mga taong tapat sa Diyos, ito po kanila sasabihin ni Isaiah 25:9, narito, ito'y ating Diyos at hinihintay natin siya at iniligtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Yan po yung sasabihin ng tao na tapat sa Panginoon sa huling kapanahon, sa pagbabalik ng Panginoon. Hari nawa kapatid, ay ito ang iyong sabihin pagdating ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon na marinig sa iyo sa oras na siya ay bumalik. Naway ito ay bigyan mo ng pagkakataon na mangyari sa iyong buhay. Ngayon, nung matapos na matipon ng Panginoon ng mabubuti, ay titipunin niya ang masasama. Ano ang pamamaraan ng pagtitipon ng Panginoon sa masasama? Una, papatayin. Yan po ay nakasulat sa 2 Tesalonica 2:8, napapatayin ng Panginoon Jesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. So papatayin daw po yung mga tao na yung masasama na hindi sumusunod sa Panginoon. Pangalawa, patatakbuhin at pagtataguin. Apokalipsis 6:16. Sabi po doon, at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit na kordero. Mga kapatid, kanina nakita nyo yung sinabi ng taong tapat sa Diyos. Sinabi nila, ito ang aming Diyos at matagal na namin siyang hinihintay. Ngunit nakakalungkot dahil sa masasama na hindi susunod sa Panginoon, ang kanilang sasabihin sa mga bundok at sa mga bato, magsihulog kayo sa amin sapagkat hindi namin kayang tingnan ang dumarating na galit na kordero. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na marinig mula sa inyo yon kapag siya ay dumating. Ayaw ng Diyos na kayo ay isa sa mga tao na magtatago sa kanyang pagdating. Bagkus kayo yung isa sa mga tao na magsasaya at sasabihin, ito ang aming Diyos na matagal ang hinihintay. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon sa iyong buhay na gumawa, kung bibigyan mo siya ng pagkakataon na tanggapin ang katotohanan na ibinibigay sa iyo, napakalaking kagalakan sa puso ng Panginoon na ikaw ay makasiguro sa kanyang sarilang Panginoon na ikaw ay may tsansa na humarap sa kanya na masaya at hindi nagtatago. Masaya at punong-puno ng kaligayahan na hindi mo masukat kailanman. Yan ang gusto na mangyari sa iyo ng Panginoon, mga minamahal na mga kaibigan. Sana ibigyan mo ito ng pagkakataon na mangyari sa iyong buhay. At sasabihin pa ng Apokalipsis, sabi po sa Apokalipsis 6:17, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo. Yan po yung sinasabi ng mga tao sa huling kapanahon, yung masasama na hindi sumusunod sa Panginoon. Okay? Mabuti pang mabagsakan na lamang kami ng bato kaysa makita namin ang mukha ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan nila, yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi nila magawang humarap sa Panginoon. Ikatlong paraan na pagtitipon ng Diyos sa mga masasama
ay hindi niya ito kikilalanin. Okay? Paano po mangyari yun? Mateo 7:22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa inyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Mga kapatid, nakakalungkot mang isipin, pero sa huling kapanahunan, ay meron din palang mga tao na sumusunod sa Diyos, na kung saan ay niniisip nila sila ay tapat na sa kanilang mga sarili, pero darating ang panahon, pagharap nila sa Panginoon, ay sasabihin ng Diyos sa kanila, hindi ko kayo kilala. Napakasakit marinig yun, mga minamahal na mga kaibigan. Nasa tingin mo sa iyong sarili ay ikaw ay tapat, nasa tingin mo sa iyong sarili ay ginawa ng lahat para sa Diyos, pero yun ang sasabihin sa iyo ng Diyos. Napakasakit. At ayaw ng Diyos na sabihin niya yun sa iyo, kapatid. Gusto ng Diyos na kapag ikaw ay nakita niya, sasabihin niya, halika, tapat, at banal na alipin. Halika, pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos sasabihin sa iyo. Ayaw niya sabihin sa iyo na hindi kita kilala. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po ng Mateo 7:23, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayo magagawa ng katampalasanan o kasamaan. Hindi lang mo pala yung sinabi na hindi ko kayo kilala, kundi sinasabi ng Panginoon din, sasabihin din pala ng Panginoon na hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Wow, napakasakit. At naniniwala ko, kapatid, na ayaw mong marinig ang bagay na yan. At ayaw din ng Diyos, kapatid, na sabihin sa iyo ng Panginoon yan. Kaya hanggat may panahon pa, ay bigyan mo siya ng pagkakataon na gumawa sa iyong buhay. Para hindi mo marinig yung masakit na bagay na yun. At hindi rin masabi ng Panginoon sa iyo ang masakit na bagay na yun. Gusto ng Diyos na i-welcome ka niya sa langit. Gusto ng Diyos na sabihin niya sa iyo lahat na magaganda at mabubuting bagay tungkol sa langit. Gusto niya na makasama ka sa langit. Kaya kapatid, ipinakikiusap sa iyo ng Panginoon na yun, bigyan mo siya ng pagkakataon na gumawa sa iyong buhay. Dahil yun lang ang paraan upang ikaw ay makasama doon sa langit na bayan at maranasan at matamasa ang mabubuting bagay na naisibigay ng Diyos. Nakita po natin ngayon yung dalawang bagay na mangyayari sa huling kapanahunan, yung mangyayari sa masama at yung mangyayari sa mabuti. Kapatid, nais ng Diyos na ikaw ay masama doon sa mabubuting bagay, sa mga mabubuting tapat sa Kanya. Kailan naman na hindi ginusto ng Diyos na ikaw ay mapunta ron sa masama? Kailan naman na hindi ginusto ng Diyos na ikaw ay isa sa mga tao na mamamatay at hindi man lamang mararanasan yung napakagandang regalo na binibigay o naisibigay ng Diyos sa atin? Ngayon, pwede mo sabihin sa akin ngayon, sige Josh, alam ko na kung paano babalik ang Panginoon, kung ano yung mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon. Kailang matagal ko na yung narinig. Bakit hanggang ngayon, bata pa ako na marinig ko na mayroon babalik na Diyos, bakit hanggang ngayon wala pang bumabalik? Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon sa panahon natin ngayon. Sabi po sa ikalawang Pedro 3:9, o sabi po dyan, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Yung po palang dahilan na yun, mga minamahal na mga kaibigan. Hindi dahil nadidelay ang pagbabalik ng Panginoon, kundi ang dahilan kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon hanggang sa panahon natin ngayon ay dahil sa atin din mga tao. Dahil sa ating mga tao na hindi pa rin ibinibigay yung ating sarili sa Kanya. Siya ay napaka-patient, masyadong mapagpahinuhod para lamang tayo magkaroon ng kaligtasan. Na pinapahaba niya ang panahon for the sake na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Na ibig niya na mangyari ay lahat hanggat maaari, lahat ng mga tao sa buong sanlibutan ay magkaroon ng kaligtasan. Ayaw na tayo ay magkaroon ng kamatayan. Yun po yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik ang Panginoon. Gusto niya na yung dadatnan niyang bayan, yung dadatnan niyang ikaw at ako, ay handa na harapin siya sa kanyang pagbabalik. Na sa halip na tayo mapahamak, ay sasabihin natin ito ang aming Diyos at patagalan namin siyang hinihintay. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak, kundi tayong lahat ay dumating sa pagsisisi at magkaroon ng tsansa na mabuhay na walang hanggan. Yan po yung dahilan kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon sa panahon natin ngayon. So kapatid,
Kung ikaw ay isang tao na kung saan ay nagda-doubt o nagdududa sa pangako ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, ay tanggalin mo na ang pagdududa na yan. Dahil ang dahilan kung bakit ginagawa ng Diyos ay para sa iyo at para sa akin. Para bigyan pa tayo ng panibagong pagkakataon na mabuhay na walang hanggan sa kabila ng mga kasalanan na ginagawa natin. Ngayon, ano-ano ang mga nararapat upang maging handa sa pagbabalik ng Panginoon? Ano ba yung mga dapat natin gawin bilang mga tao sa tulong ng Diyos para maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Una, umasa daw po tayo kay Kristo. Asahan natin na ang Diyos ay laging nandyan gumagawa para sa iyo at para sa akin. Sa mga matatagpuan, unang Juan 2:28. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mangagpahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Yung sinasabi doon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya. Yun po yung sinasabi ng talata. Na sa kabila ng pagdududa na inyo nararanasan ngayon, sa kabila ng mga bagay na naririnig nyo sa paligid na kung saan na hindi totoo yan, hindi babalik ang Panginoon, walang Diyos sa darating. Sa kabila ng mga panunukso na ginagawa ng kaaway, ang sabi ng ang payo sa atin ng talata ng unang Juan 2:28 ay manahan tayo sa pangako ng Diyos na siya ay babalik. Bakit? Dahil sa oras siya ay bumalik, kung tayo mananahan sa Kanya, aasa tayo sa Kanya, eh magkakaroon tayo ng tsansa na sabihin sa atin ng Panginoon, umasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Di po napakasarap marinig mga kapatid na sasabihin yun sa atin ng Panginoon, pumasok ka kapatid dahil sa iyong katapatan, halika sa langit na bayan. Napakasarap marinig nun mga kapatid. At alam ko, nais mo rin yung marinig mula sa Panginoon. Kaya sana'y sa kabila ng pagdududa na meron tayong yon, sa kabila ng mga bagay na paninira na ginagawa ng kaaway, ay patuloy pa rin tayong manahan sa Diyos. Patuloy tayong umasa sa Diyos. Panguna, para magawa natin yung mga minamahal na mga kaibigan, unang paraan upang tayo ay manahan o umasa sa Diyos, ay tayo daw po ay kailangan manalangin para sa lakas. Manalangin tayo para sa ikatatag ng ating pananampalataya at paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamatatagpuan, Lucas 21:36. Natapwat, mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mga sidaing o manalangin upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng Diyos. Mga kapatid, sa oras na dumating sa punto ng inyong buhay na kayo ay nagdududa, na nakakaranas kayo ng paninira na gagaling sa kaaway o sa paligid ng inyong kinatatayuan ngayon tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, ay kayo ay manalangin sa Diyos. Nabigyan kayo ng lakas upang malampasan yung mga bagay na ibinibigay na yun ng kaaway sa inyo. At yan po yung sinasabi ng Biblia na makakatulong sa atin upang tayo daw po ay maging handa at makatayong matatag sa harapan ng Diyos sa kanyang ikalawang pagbabalik. Pangalawa na paraan upang tayo makaasa sa Diyos ay magkaroon tayo ng bagong puso. Isang puso na kung saan ay nagkagaling kay Kristo, isang puso na kay Kristo. Sa pong matatagpuan, Juan 3:5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, magkakaroon tayo ng panibagong puso kung tayo ay mababautismuhan kay Kristo Jesus. Magkakaroon tayo ng chance na ma-develop sa ating mga sarili yung puso na inaasam ng Panginoon na ilagay sa atin kung tatanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Yun po yung paraan upang tayo magkaroon ng puso na kagaya ng puso ni Jesus. Kapatid, kung nais mong maghihanda sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon, ay kailangan mong magkaroon ng pusong iyon na gagaling kay Kristo. At ang tanging paraan lamang ay tanggapin siya sa iyong buhay ng buong buo sapagkat siya lamang ang makapagbibigay nito sa iyo. Pangatlo, pagkatapos nating matanggap ang puso na nanggagaling kay Kristo, isang puso na handang tanggapin ang mga pagsunod kay Kristo, ay sabi mo doon ay tayo daw po ay susunod sa mga hakbang ni Kristo, yung bagay na nilakaran ni Kristo. At mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, sa bawat hakbang na ginawa ni Kristo ay hindi po madali, hindi po masarap, at hindi po masaya sa lahat ng panahon. Dahil sa oras na ikaw ay sumunod kay Kristo, ikaw ay maging ang inyong mga kasama sa bahay o kasama sa buhay ay maaaring gamitin ng kaaway. Hindi nila kailangan gawin yun, pero maaari silang gamitin ng kaaway
para ikaw ay pagbabagsakin sa pagsunod sa Panginoon. Para ikaw ay patigilin sa pagsunod sa Panginoon. At nakakalungkot isipin mga kapatid na marami na pong nangyayari yan sa sanlibutan. Na pagkatapos na ibigay yung buhay nila sa Panginoon, ay sila bumabalik sa kanilang dating gawi. Bakit? Dahil sa mga bagay na nangyari sa kanilang paligid. Dahil sa paninira at pag-persecute sa kanila ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa pagsunod sa Panginoon. Pero ikaw, na kung saan nakakarinig ng pabalitang ito, kung nais mo maghihanda sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon, tanggapin mo siya sa iyong buhay at lumakad ka sa hakbang na ginawa ni Kristo para sa iyo. Hakbangan mo rin yung hakbang na ginawa ni Kristo. Dahil yun ang paraan upang ikaw ay maghihanda sa ikalawang pagbabalik. Hayaan mo yan. Hayaan mo siraan ka ng iyong kasama sa buhay. Hayaan mo siraan ka ng iyong kapitbahay. Hayaan mo siraan ka o itakwil ka ng iyong pamilya dahil lamang sa pagsunod sa Panginoon. Dahil yan ang isa sa makakatulong sa iyo para ikaw ay maging handa sa ikalawang pagbabalik. Mga kapatid, mas nanaisin pa dapat natin sa ating mga sarili na tayo mapunta sa langit na wala, na itinakwil tayo ng ating mga mahal sa buhay kaysa tayo mapunta sa impyerno na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay na nagdurusa kasama natin. Napakasakit isipin ng ganung bagay. Kaya kapatid, hanggat may panahon pa, ay unang patagalin. Kung ikaw ay yung taong ito na kung saan ay nagdududa sa Panginoon dahil sa mga tao na sa paligid mo, kung ikaw yung tao na kung saan ay nadadala ng kasalanan at sanlibutan at nadadala ng mga sinasabi ng iyong magulang o mga kasama sa bahay, ito na yung panahon para ikaw ay tumayo sa iyong sarili. Ito na yung panahon para hakbangan yung mga hakbang na ginawa ni Jesus. Na bagaman masakit, mahirap, puno ng luha, puno ng dagok, puno ng suntok, puno ng dugo, ito ay ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. At ninanais ng Diyos, kapatid, yan ay gawin mo rin para sa Kanya. Dahil yan ang maghahanda sa iyo sa tulong ng Panginoon para sa Kanyang ikalawang pagbabalik. Sinasabi po sa Mateo 16:24 na magkagayoy sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang sino mang tao yung ibig sumunod sa akin, ano po sabi, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ng kanyang cross at sumunod sa akin. Mga kapatid, yung susunod daw po sa Panginoon ay kailangan magpasan ng cross na kanyang dinala. Ano po yung cross na yon? Yung mga balakid sa buhay, yung mga sakit sa buhay, yung mga kahirapan sa buhay. Yan po yung cross na sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. At sa pagsunod sa Kanya, ay pinapakita po dito na hindi po lahat maganda. Pwedeng sabihin sa iyo ng ibang tao na kapag sa oras ikaw ay sumunod sa Panginoon, ay ikaw ay kagaya ng isang tao na tumiga sa rosas. Ngayon mga kapatid, tatandaan mo dito sa sanlibutan, ang rosas ay maraming tinik. Na sa oras kayo ay humiga sa rosas na iyon, kayo ay masusugatan. At kayo ay masasaktan. Mga kapatid, pero ini-encourage tayo ng Panginoon na kahit mararanasan natin mga bagay na yun, tayo ay magpatuloy pa rin para sa Kanya. Dahil yan ang maghahanda sa atin para sa Kanyang ikalawang pagbabalik. Ngayong gabi mga minamahal na mga kaibigan ay nakita po natin yung tungkol po sa ikalawang pagbabalik ni Kristo. Ito daw po ay ang siyang pinagpalang pag-asa ng iglesia. Ito ang kasukdulan ng ebanghelyo. Yung katotohanan o yung mga bagay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa tao, ito daw po yung sukdulan. Ang pagbabalik ng tagapagligtas ay literal. Nakita po natin ngayon, ito ay literal, personal, makikita at maririnig ng pambuong sanlibutan. Sa kanyang pagdating, ang mga namatay na banal ay muling mabubuhay. Nakita po natin yan kanina. At kasama ng mga banal na buhay, sila'y babaguhin at dadalhin sa langit, ngunit ang hindi matuwid ay mamamatay. Nakita po natin yan kung paano ihiwalay ng Diyos ang mabuti at masama. Ang katuparan ng propesiya kasama ng kasalukuyang kondisyon ng sanlibutan, ang mga ito ay nagpapahayag na ang pagdating ni Kristo ay napakalapit na. Ang oras ng kanyang pagbabalik ay hindi inihayag, kaya tayo'y pinapayuhan na maging handa sa lahat ng oras. Mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit ito ay hinayaan ng Diyos na malaman mo ngayong gabi, yung tungkol sa kanyang ikalawang pagbabalik, kundi kasi ninanais niya na ikaw ay maging handa sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ayaw niya na ikaw ay mawaglit. Ayaw niya na ikaw ay isa sa mga tao na magtatago sa halip na siya i-welcome sa kanyang ikalawang pagbabalik. Gusto niya ikaw ang isa sa mga tao na magsasabing, ito ang aming Diyos at matagal na namin siyang hinihintay. Nais yun marinig ng Diyos mula sa iyo. Sana ibigyan mo na pagkakataon ng iyong sarili na maranasan ito, mga minamahal na mga kaibigan. Ito yung
nais ng Diyos na mangyari sa bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na tayo magkaroon ng kaligtasan, mabuhay na walang hanggan, magkaroon ng chance na tumira sa langit, at malampasan yung bawat mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay. Yan ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Ngunit kung tayo sa ating mga sarili, wala tayong gagawin para mangyari yon at magawa ng Panginoon sa atin yon, ay walang mangyayari sa ating mga minamahal na mga kaibigan. Kailangan po natin mag-decide sa panahon natin ngayon para sa Panginoon upang tayo ay mapunta sa side ng Panginoon at magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kapatid, sa gabing ito, nasa iyo ang desisyon. Ngunit hinihiling namin sa iyo, kapatid, na piliin mo yung bagay na makakabuti at ayon sa kalooban ng Diyos. At walang ibang kalooban ng Diyos, tatandaan mo, kapatid, walang ibang kalooban ng Diyos kundi ikaw ay mabuhay na walang hanggan. Kundi ikaw ay ang isang sa mga tao na mag-welcome sa Kanya sa ikalawang pagbabalik. Kundi ikaw ay ang isa sa mga tao na magkakaroon ng pagkakataon na matamasa ang kayamanan na inihanda ng Diyos sa langit na bayan. Ikaw ang isa sa mga tao iyon, mga minamahal na mga kaibigan. Nais ng Diyos na maranasan mo ang langit, yung kagandahan ng sanlibutan na Kanyang babaguhin sa Kanyang pagdating. Nais niya na matikman mo yung punong kahoy ng buhay na inilaan niya para sa iyo. Sana huwag mong palampasin ang pagkakataon na ito na magkaroon ng chance na mabuhay na walang hanggan. Sana'y huwag mong palampasin ang pagkakataon na makasama mo ang Panginoon ng personal, harapan, hahayagan na parang isang kaibigan mo lamang. Sana hindi mo palampasin ang isang pagkakataon na kung saan ay makikita mo yung tao at Diyos na namatay para sa iyo ng personal. Makikita mo siya ng mukhaan. Sana hindi mo palampasin ang pagkakataon ng mga minamahal na mga kapatid. Hindi nyo palampasin ang pagkakataon na yun. Dahil sa oras na ito ay mawala sa inyo, iyon ang isa sa pinakamasakit na mararamdaman ng Panginoon para sa inyo. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mamatay. Gusto Kanya makasama sa langit. Kapatid, kung nais mong makasama ang Panginoon sa langit, na nagkakaroon ka ng desire sa iyong puso na maranasan siya sa iyong buhay, simula ngayon at magpakailan-kailanman, bakit hindi ka manalangin na kasama ko? Dakila po namin Diyos sa gabing ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong isang pangako na kung saan ay kayo ay babalik dito sa sanlibutan upang kami ay bigyan ng kaligtasan at bigyan ng pagkakataon na mabuhay na walang hanggan. O dakilang Diyos, nais mo namin makasama sa panahon na yon. Nais mo namin makasama sa mga tao na magsasabi, ito ang aming Diyos at matagal na namin siyang hinihintay. Naniniwala kami, dakilang Diyos, na wala kayong ibang nais, kundi ang lahat ng mga tao ay humantong sa pagsisisi at magkaroon ng kaligtasan. Kaya Panginoon, sa inyong kapangyarihan at sapat na kaawaan na hinihiling po namin, nabigyan niyo po kami ng sapat na kalakasan, sapat na pananampalataya upang sampalatayanan ang inyong kalawang pagbabalik. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na umasa sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na umasa sa inyo sa pamamagitan ng paghingi at pagtanggap sa inyo sa aming personal na aming mga buhay upang kami magkaroon ng pusong dalisay na naayon kay Kristo. At hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng sapat na pananampalataya, na sapat na lakas ng loob, na lumakad ayon sa hakbang ni Kristo para sa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa isang kasiguraduhan na kayo ang Diyos na magliligtas sa amin. Kayo ang Diyos na babalik dito sa sanlibutan upang kayo magkaranas ng buhay na walang hanggan. Ibinabalik mo namin ng papurit pa salamat sa inyo at salamat po sa inyong walang hanggang pag-ibig na laging iginagawad sa amin sa pangalan ni Jesus.